Hello, magandang gabi po. Nako, iiyak naman ito si Gwen Garcia at saka si BBM. Bakit po? Ito po ang problema nila. Yung kanila pong proyekto na mamimili ng boto sa halaga ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay matitingga. Pinatigil po ng COMELEC ang kanilang pagbebenta ng bigas. So ano ba, bakit? Hindi naman kayo, hindi naman kayo mga tindiro So bago lahat, ito po si Toto Tirador, Dr. Toto Tirador at Engineer. Mayap Abengi, Pres Perez, at saka mga kabaleng ko yan sa Pampanga. Iwasan nating bumoto sa mga Pinida at sa kay Lapid at saka kay Kapil dyan sa Purak. Kailangan mapalitan na sila dyan lahat. Next, sa mga kabsat ko na imbagarabi sa inyo lahat, itong ading ninyo si Aimee ay mukhang baka magna-number 1 pa ito sa eleksyon kasi daming mga sumusuporta sa kanya, mga DDS. Dako, baka babaliktad ngayon, diba? Nung makaraan bago siya magsuporta ay nasa number 12 hanggang number 18 pa siya. Pero sa ngayon nakikita po, observation ko lang ito. I do not want you to agree with me. This is only my own opinion. So anyway, itong pinakamaganda. Ang maganda rito po ay buti na lang natakot si COMELEC chairman Erwin George Mojica Garcia at pinatigil niya ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas, lalo na sa Cebu, sa Iloilo, sa Negros, Oriental at Occidental, sa Bohol, sa Samar, Western, Northern, Eastern, sa Leyte at saka Southern Leyte. Buti na lang pinatigil ng COMELEC. Kasi bakit po? Pag pinatigil niya, anong mangyari? Ibig sabihin, hindi po makakasuhan ng criminal case at hindi mapapakulong si Erwin Garcia. Kahit na COMELEC siya. Kasi matatapos na yung termino niya pagka-COMELEC, kakasuhan siya pag tapos niya pag-alis niya sa COMELEC. Ganun po ang kinatatakutan niya. Kasunod, ay mukhang sa tingin ko, mukhang kampante naman sila, mananalo naman sila kasi hawakan ni Erwin Garcia yung magic sa Miro. Mero magic. Meron ba? Wala. Wala. Ganun po ang nakikita ko. Tawanan lang naman ito. Anyway, what is important is we are saving the money of the people. Sa pag-utos ng COMELEC na ipatigil ang pagbenta ng 20 pesos per kilo ay ibig po sabihin yan, napakalaki po niya ng tulong sa ating bansa. Bakit? 9 billion, 4.5 billion po ang kailangan ibubuhos, gagastahin ng ating pamahalaan nasyonal para lamang ayudahan o di kaya i-subsidize o sasagutin ang presyo na 13 pesos per kilo. Kasi ang presyo po ngayon ng bigas sa NFA ay 33 pesos per kilo lang ko. So ngayon, hindi sa NFA lang, 60 ka sa iba, pero sa NFA lang, kung 60 ko mga jasmine rice yun, mga first class, yung pinag-usapan natin yung bigas na makakain ng tao. So, big sabihin, yung presyo sa NFA ng bigas na makakain ng tao ay 33 pesos per kilo. Ngayon, gusto nilang maibenta ng 20 pesos per kilo kasi hindi kayang tuparin ni Bongbong Marcos ang kanyang pangako na makapagbenta ng 20 pesos per kilo. Kaya ang ginawa niya, inutos niya kasi mayroong tinatawag na marshalo para sa bigas. Emergency rice ang sinasabi nila. Kaya because of that emergency, malaya sila makagalaw ng pera ng pamahalaan at ibubuhos doon para sasagutin ang 13 pesos per kilo at ibebenta lang 20 pesos per kilo. Napakalaki po ng pagbabawal ng mga ginawang kasalanan yan. Labag po sa batas.
Unang batas po na nilabag niyan, yung batas ng bawal sa pagbebenta ng pamimili ng boto. Kasi pamamaraan din yan sa pamimili ng boto. Ibig sabihin, bawat tao na bibili ng 1 kilo ay parang binili lang kayo ng 13 pesos kasi pinatungan ng 13 pesos, sinagot ng pamahalaan ng 13 pesos na dapat 33 pesos ang presyo ng kilo ng bigas. It's a form of vote buying. Nako, wag na tayo magkuno-kunwari pa. Pangalawa, bakit sa Cebu lang, sa Iloilo, sa Bohol, sa Samar, sa Biliran, sa Leyte, at Negros, at Siquijor, at Cavite, bakit doon lang? Ang dami mga Pilipino nagugutom sa Luzon, sa Mindanao. Bakit doon lang? Ibig sabihin po, sa ganun pa lang ay labag na si tinatawag na patas ng paglatag ng batas sa lahat ng mamamayan. Ang tawag niya na correct term ay Equal Protection Clause. Ngayon, paano magiging patas ang pantay-pantay pagbibigay ng benepisyo sa lahat ng Pilipino kung mga Bisayan lang ang meron? Ngayon, sa mga Bisayan mismo ay kahit mayaman daw, pwedeng bumili tag 20 pesos per kilo. Paano mangyari yan? Imagine mo, ako mayaman, halimbawa, mayroon akong 10 milyon kapital. Magsusugo ako. Mag-utos ako na maraming Pilipino na bibili, pipila. Bibili na tig 20 pesos, 10 kilo halimbawa bibilin. Kung makaroon ako ng 1,000 na tao, bibili tig 10 kilo, so 10 times 1,000, di 10,000 kilos din na mabibili ko. Bibenta ko, inegosyo ko, bibenta ko na pag maubos ang inyong 20 pesos at wala na kayo mabili, saka ko ilalabas, benta ko na tig 40 pesos per kilo. Mga taktika ng negosyante, hindi nyo ba naisip yun? Ngayon, pero ang purpose na talaga dyan ay talagang mamili lang ng boto. Bito mo, ang problema dyan, yung mga taga Mindanao, kami, at saka mga taga Luzon, hindi ka kami binigyan ng pabor, pero insulto din yan sa mga Cebuano, Ilonggo, Boholano, Waray, na bakit? Binibili boto nyo, 13 pesos lang halaga ng boto nyo. Ngayon kung 10 kilo, 130 pesos lang ang halaga ng boto nyo. Anong klase? Ay, nako. Binibiling boto nyo, sabi ng sawa ko. Ay, 13 pesos per kilo ang boto nyo. 13 pesos lang. Nako. Pasalamat naman ako at natakot ito si Erwin Garcia. Kasi pag hindi na siya Comelec chairman, akong unang kakaso laban sa kanya. Pero sa ngayon, may kaso pa akong inasampa kay Erwin Garcia. Makinig ka, Mr. Erwin Garcia. Next ko na kaso isasampa sa iyo, pagkatapos mo maging commissioner at maging chairman, ay ganito, sasampahan kita ng plunder. Bakit po? Bakit plunder? Kasi po, ay gumasta ka ng 140 plus million pesos sa walang kwentang bagay. Bakit? Paano nangyari? Natandaan nyo ba yun? Nagpa-imprinta siya ng mga official ballots. Hindi pa nga, marami pa nag-petition sa Supreme Court. Kaya maraming mga dinisqualify niya na inutos sa Supreme Court ibalik. Dahil inutos sa Supreme Court ibalik, napilitan siya ibasura ngayon. 6 million ballots ang nabasura. Ngayon, ang 6 million ballots, sabi na 6 na piso na bawat isa. So, 6 times 6, 36? O 100 plus pesos kada isa. I-multiply natin, 6 million ballots lang. Sabihin natin 6 million na lang ang na-imprinta na ibabasura. So, 6 million times, magkano bang isa? 100 pesos ata eh. Sabihin na natin, sige mag-consult ako sa AI. How much is the cost of one ballot that was printed by Comelec that was rejected as a result of the TRO issued by the Supreme Court?
Yan, tingnan natin sagot ng AI. Ay, 22 pesos per balot. So kung 22 pesos per balot, ang gasto sa bayad ng Comelec, 22 pesos times 6 million, ano ang nawala? 132 million ang ginasta sa wala nang dahil lamang sa official ballot. O, yan po ang makikita mo. Kaya po natakot si George Erwin Garcia at talagang titirahin siya lahat ng kaaway niya. Lahat ng kumukontra kay BBM, kakasuhan siya. Isa pang kaso, isasampa ko sa kanya. Ano pa yun? Ha? Yung napatunayan sa ebidensya ni Marcolita na nakadeposito si grupo ni Marcolita tig $100 sa bawat dalawang account sa Cayman Islands na kung saan sinasabi ni Marcolita na binigyan ng 1 bilyong piso na suhol si George Erwin Garcia ng kumpanya ng Koreano na Miro para makuha ang kontrata sa pagsusupply ng automated counting machine. Grabe talaga. Sobra-sobra. So ngayon, dahil doon, pasalamat tayo, palakpakan. That was a divine intervention. Sa takot ni Comelec Chairman Garcia na madagdagan ang kaso niya kasi bawal po sa batas sa loob ng 10 araw bago mag-eleksyon. Kailan ang eleksyon? May 12. So ang 10 araw is mag-minus 10 ka, May 2, May 1 magsimula. So May 1 hanggat sa May 11, bawal po gumasta. Ay, nako, salamat na lang at mayroong batas na ganun. Okay? So, ibig sabihin naman po, anong ibig sabihin to? Iiyak ngayon si Gwen Garcia. Iiyak si BBM kasi sa Cebu ay hindi po mananalo ang alyansa ni BBM. Mind you, walang mananalo. Sana mapapasok yung mga kandidato ko. I-promote ko po ang aking mga kandidato. Number 1 niya ipopromote ko dyan si Heidi Mendoza. Napakagaling. At karakter. At fighter. Kasi po, siya ay tumayo bilang isang testigo laban kay General Carlos Garcia ng taga-Abra nang ito ay ginamgam niya ang pera ng pamahalaan bilang AFP controller. Okay? At lumaban siya kahit patayin siya. Akalain mo, pinasok pa siya sa Witness Protection Program para lang sa ganun. At nagresulta ito sa pagsentensya kay General Carlos Garcia na taga-Abra. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo. At ito naman, at nakikita nyo naman, ginudyusan pa tayo. This is what I call as God's intervention. Ayaw nila to mangyari. Kasi bakit ang talagang pakay lang naman itong 20 pesos per kilo, ay mamili ng boto. O ngayon, sinabi na ng Comelec sa kanila, ay, after election na kayo magbebenta. O, I bet, magkipagpustahan ako, hindi na matutuloy pagbebenta na yan. Simple, mag-shoutout na lang ako. So, si Gregorio Babaran, 2016 up to the present, grabe naging paghirap sa bayan ng Pilipino. Tama po kayo, Sir Greg. Disagree po ako sa sinabi niyo, attorney, about Amy Marcos. Pwede. Naniniwala pa ako ba nadalo si Amy Marcos? Anyway, opinion ko lang naman po, Sir Greg. Kasi po, sa ngayon, may bawas din siya sa boto ng BBM, alyansa, pero malaki po ang boto ng DDS voters ang bibigay kay Amy Marcos. So baka mag-number 1 pa ito, ha? Titingnan natin. So, Orgo, Katoto, straight PDP tayo. Presperes, di naman daw po makakain. Ganun ba? Di makakain. Lolo Principe, we don't owe the Comelec chair for this decision to stop the sale of 20 pesos per kilo. So, obligation niya po yan, Lolo. Hindi natin doon din natuon. But just the same, pasalamat din ako sa kanya at naisipan niya na makukulong pala siya kung siya ay magpapatuloy niyan. So, Gregorio Babaran, PDP Alyansa, no vote. Okay, Orgo, I agree ka, Toto. Banatan mo yan, BBM admin. Motor Jack, kasuhan mo yan, kurakot na Garcia. Orgo, Katoto, pwede impeach si BBM. Tapos, sino pa, Lolo Principe, I think it's a part of the script claim at setting aside the controversy. Isa pa, ha? Nagka-windang-windang pa sila nung maling-mali talaga ginawa ni Bongbong. Bima ko hinarangan niya ang suspension order ng ombudsman laban kay Gwen Garcia. Nako kung, bakit sabi niya walang due process? Bakit kay Duterte ginawa mo, sinipa mo, wala namang due process?
Iba ka Toto, Kausing, kaysa kay Enzo Recto, believe ako sa iyo, hindi ka biased pagdating sa isyo, yang kay Enzo basta Duterte pag-usapan lahat, pasensya na kayo. Tutulungan niyo pang aming party list, bunyog party list po. Pag wala pa kayong party list, please, tulungan niyo po bunyog. Marcos Duterte, parehas lang ori na balat ninyo. Manuel Toribio, dapat yung election halo manual. Tama, manual ang counting. Manuel Toribio. Eric Enrico Valdecantos, kapatid ng aking best friend na si June Valdecantos. Watching from Toklong, Cavite. Home, me, no, to Aimee Manga. Ayaw mo talaga kay Missy. Okay, that's your choice. And that's your right. Tapos si Alma Apaitan, shout out dyan. Watching from Coronadal. Yung mga Apaitan pamili. Dyan sa Coronadal, maayong gabi sa inyo tanan. Let's choose. Pamili tayo ng dapat na kandidato. Pero isa lang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo iboto si Dinan Kawatan Hernandez. Rufino Rendon, kailangan talaga vote straight sa PDP. Laban para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan. Maraming salamat po. At ito na lamang po. Ito po si Toto Taylor.